Sa mga nakalipas na araw, muling pinatunayan na XRP ang kanyang lakas sa mundo ng crypto. Habang ang ibang coins ay bahagya lang tumaas, si XRP ay nakapagrehistro ng halos 5% jump sa loob lamang ng 24 hours. At kasalukuyan pong siya ay may pinakamagandang performance sa top 10 cryptocurrencies. Si Bitcoin ay tumaas lamang po ng 0.86 pero si XRP ay lumilipad dahil po sa mga sunod-sunod na positibong balita tungkol kay Ripple at sa kanyang lumalawak na institutional partnerships. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, gaano nga ba kalakas ang performance ni XRP kumpara kay Bitcoin? Sabi po rito, XRP has once again proven its strength in the digital asset market. The token is trading at $2.61, marking an approximately 5% increase in the last 24 hours and standing out as the best performer among the top 10 cryptocurrencies. Bitcoin, the second best performer, has risen by only 0.86% in the same period. This contrast highlights how XRP's current momentum is being fueled by a wave of positive developments surrounding Ripple and its growing network of institutional initiatives. Ayan. Si XRP daw po ay kasalukuyang nasa presyong $2.61 at sa loob lamang ng isang araw ay tumaas po siya ng halos 5%. Kung ikukumpara po kay Bitcoin na umangat lamang ng 0.86%, malinaw po na si XRP ang nangunguna sa ngayon. Ang kanyang pag-angat ay hindi po basta hype lamang dahil suportado po ito ng mga konkretong galaw ni Ripple sa institutional market. Lalo pang lumakas ang kumpiyansa ng mga investors dahil sa mga strategic acquisitions at partnerships na nagpapalawak po sa global reach ng XRP. Ang market impact po dito ay ang ganitong performance ay nagpapakita na ang mga traders ay muling bumabalik kay XRP bilang safe but high potential altcoin. Posibleng magdulot po ng domino effect ito sa iba pang mga top 10 coins. Sunod na tanong ay ano naman ang ginagawa ni Ripple para mapalawak ang kanyang operasyon? Sabi po rito ay the rise in XRP's price is not just another short-term rally. It comes at a time when Ripple is expanding its reach into traditional finance through a series of strategic moves. The company recently completed its acquisition of the prime brokerage platform Hidden Road in a $1.25 billion deal. Yan ang pagtaas daw po ng presyo ng XRP ay hindi lang pansamantalang rally. Kasabay nito, si Ripple po ay agresibong pumapasok sa mundo ng traditional na finance sa pamamagitan po ng malalaking hakbang. Isa po sa mga ito ay ang pagbili ng prime brokerage platform na Hidden Road sa halagang $1.25 billion. Ibig pong sabihin, hindi lang sa crypto umiikot si Ripple ngayon, kundi pati na rin sa mga institusyong matagal ng bahagi ng global financial system. Sa market impact, ang ganito pong hakbang ay nagbibigay ng mas malawak na kredibilidad kay Ripple na posibleng manghikayat ng mga bangko at hedge funds na gumamit ng XRP sa kanilang mga transactions. Ngayon ay ano naman ang Ripple Prime at bakit po ito mahalaga kay XRP? Sabi po rito tungkol dyan ay the business has now been rebranded as Ripple Prime, integrating Ripple's payment and liquidity infrastructure into a full-service institutional platform. The move positions Ripple to offer advanced trading, custody, and settlement solutions for digital and fiat assets, strengthening the utility and visibility of XRP across global markets. Ayan, matapos daw po ang pagbili ng Hidden Road, binigyan ito ni Ripple ng bagong pangalan. At yan po ay ang Ripple Prime. Ito po ay magiging full-service institutional platform na mag-aalok ng trading, custody at settlement solutions para sa parehong digital at saka fiat assets. Sa simpleng salita, ang Ripple Prime ang magiging tulay ng mga institution patungo po sa paggamit kay XRP para sa global liquidity.
Lalo pong tataas ang demand kay XRP dahil siya ang pangunahing digital asset na ginagamit po sa loob ng ecosystem na ito. Sa market impact sa pagpasok po ng Ripple Prime, mas dadami ang financial entities na gagamit kay XRP at ito po ay posibleng magpataas sa presyo sa long term dahil sa mas malaking utility. Ngayon ay paano naman po nakakatulong ang pagbili ng G-Treasury kay Ripple? Yan, sabi po rito, another major step is Ripple's acquisition of G-Treasury for $1 billion. G-Treasury is a leading treasury management software provider used by corporations for liquidity and risk management. This acquisition has excited the XRP army as it will expand XRP's relevance into areas such as treasury operations and enterprise liquidity management. Yan, hindi po natapos sa Hidden Road. Dahil binili rin ni Ripple ang G-Treasury sa halagang $1 billion. Ang G-Treasury ay isa pong kilalang treasury management platform na ginagamit ng mga kumpanya para sa liquidity at saka risk management. Sa pagsasanib nito, mapapalawak po ni Ripple ang paggamit kay XRP hindi lamang po sa payments kundi pati sa corporate treasury operations. Ibig pong sabihin sa XRP ay magiging bahagi na rin ng pang-araw-araw na operasyon ng mga malalaking negosyo. Ang market impact po nito ay ang ganitong uri ng integration ay nagbubukas ng bagong market para kay XRP at maaari pong magdulot ng tuloy-tuloy na pagtaas ng demand habang dumarami ang kumpanyang gagamit nito. Ano naman ang papel ng Evernorth sa plano ni Ripple? Yan, sabi po rito ay at the same time, Ripple-backed Evernorth is preparing to go public through a listing that could raise more than $1 billion. Evernorth plans to build and hold XRP as part of its digital treasury strategy, creating a publicly traded vehicle tied directly to the token's growth. Ayan po, habang abala po si Ripple sa kanyang mga acquisitions, ang kumpanyang Evernorth na sinusuportahan din niya ay naghahanda namang maging public company. Sa nalalapit po na listing nito, inaasahang makakalikom ito ng higit sa $1 billion. Ang kagandahan po nito, plano ng Evernorth na magkaroon ng malaking bahagi ng XRP bilang bahagi po ng kanilang digital treasury. Sa ganito pong paraan, direktang konektado ang kanilang operasyon sa paglago ng halaga ng XRP. Sa market impact, kapag naging matagumpay po ang listing na ito, tiyak na mas tataas ang institutional confidence kay XRP at mas lalaki pa ang exposure nito sa mainstream finance. Ngayon ay sino naman ang mga investors sa likod ng Evernorth? Sabi po rito tungkol dyan ay backed by major investors including Ripple, SBI Holdings, and Pantera Capital. Evernorth's structure demonstrate growing institutional confidence and XRP as a core asset for digital finance. If successful, it could become the largest public entity dedicated to holding XRP, signaling a shift toward mainstream exposure for the token. Ayan po, ang Evernorth daw ay hindi po basta kumpanya dahil suportado po ito ng mga higanting investors tulad ng Ripple, SBI Holdings at Pantera Capital. Ang kanilang pagsuporta ay malinaw na patunay ng lumalalim na tiwala kay XRP bilang core asset sa digital finance. Kapag nagtagumpay po ang public listing nito, maaaring ito ang maging pinakamalaking kumpanya na tahasang humahawak at nagpo-promote ng XRP sa buong mundo. Sa market impact, ang ganito pong institutional backing ay nagpapakita ng long-term commitment sa token at karaniwang nagre-resulta po ito sa mas matatag na presyo kahit sa panahon ng market volatility. Bilang panghuling katanungan ay ano naman ang hinaharap na direksyon ni Ripple at XRP? Sabi rito ay each of these developments points to Ripple's evolving strategy to build an interconnected financial framework powered by XRP. The company is no longer focusing solely on payment corridors but is constructing an entire infrastructure around XRP.
Ayan, ang lahat daw ng ito ay nagpapakita ng malinaw na direksyon ni Ripple. Ang bumuo ng isang global financial framework na nakasentro po kay XRP. Dati ay nakatuon lamang po siya sa cross-border payments, pero ngayon ay unti-unti niyang binubuo ang buong financial infrastructure. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Ripple, mas tumitibay po ang pundasyon or foundation ng XRP bilang digital asset na may tunay na gamit sa global economy. Sa market impact, ang mas malawak na ecosystem ay nangangahulugang mas malaking utility. Kaya mas malakas din ang posibilidad na tumaas po ang value ng XRP habang patuloy ang expansion. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung titingnan po natin ang buong galaw ni Ripple, malinaw na hindi po ito basta hype. Ang sunod-sunod na acquisitions, partnerships at public listings ay patunay po na may long-term vision si Ripple para kay XRP. Hindi na po siya limitado sa payments, kundi nagiging backbone na ng digital finance. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay magandang sinyales na ang value ng XRP ay suportado po ng totoong utility at institutional na tiwala. Kaya habang lumalakas po sa XRP at nalalampasan pa si Bitcoin sa performance, mukhang nagsisimula na po ang bagong yugto kung saan sa XRP ay magiging isa sa pinaka-importanting asset sa global market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.